7 buwang buntis siya, abalang naglilinis ng isang silid-aralan nang pagtawanan siya ng mayamang may-ari ng universidad. Bibigyan kita ng 3 milyon kung malulutas mo yan. Wala siyang kamalay-malay na maling babae ang kanyang hinamon. Si Monica Lopez ay 3 beses nang nagbubura ng pisara noong umagang yon. Pinipilit alisin ang makakapal na marka ng chalk na iniwan ng mga estudyante. 7:30 pa lang ng umaga. Pero 2 oras na siyang naglilinis sa mga pasilyo ng Flores University, isang prestihiyoso at mahal na paaralan ng medisina sa Sao Paulo. Ang madilim na asul niyang uniforme na may puting gilid ay hapit na hapit sa kanyang malaking tiyan at bawat galaw niya ay nangangailangan ng mas matinding pagsisikap kaysa sa pinapakita niya. Ang mapusyaw niyang blondeng buhok ay nakatali sa isang malinis na ponytail na bahagyang kumakaway sa bawat kilos. Tahimik ang pagkagiliw ni Monica sa silid 304 kahit walang ibang nakakaalam kung bakit. Ang silid-aralang ito ay nakalaan para sa Advanced Medical Physics, isang asignaturang halos imposibleng maunawaan ng karamihan sa mga estudyante. Kabisa niya ang bawat sulok ng silid, ang mga mesa, bawat bitak sa pader, pati na ang mga mantsa sa kisame. Ngunit ng umagang iyon, may kakaibang bagay na humuli ng kanyang pansin. Nakalagay sa pisara gamit ang matingkad na puting chalk ang isang komplikadong equation, puno ng kakaibang simbolo at mga Greek letter na kayang magpatigil sa sinumang estudyanteng medikal. Sandaling natigilan si Monica, nakatitig sa pisara, ang basahang hawak ay nakalaylay sa isang kamay. Bahagyang nanginig ang kanyang mga daliri. Kilala niya ang equation na iyon, hindi lang basta pamilyar. Alam na alam niya kung ano ang ibig sabihin nito. Isang malalim na tinig ang biglang bumasag sa katahimikan, parang kulog na dumating nang wala sa oras. Naglilinis ka pa rin? Napalingon si Monica, muntik nang mawalan ng balanse. Nakatayo sa pintuan si Profesor Alfredo Flores. Siya ay 37 taong gulang, suot ang malinis na abong suit, may makintab na itim na buhok, at puting kurbata na malamang mas mahal pa kaysa sa buwan ng sahod ni Monica. Pero higit pa siya sa isang guro. Siya ang may-ari ng universidad. Namanan niya ang isang napakalaking kayamanan at ginawang negosyo ang edukasyon para sa mga mayayaman. Magandang umaga po, Professor Flores. Mahina ang tinig ni Monica habang yumuko sa paggalang. Malapit na po akong matapos. Pumasok si Alfredo na may malalakas na hakbang at binigyan siya ng karaniwang tingin ng paghamak. Sa loob ng 6 na buwang pagtatrabaho ni Monica sa paaralan, lagi siyang tinitingnan ni Alfredo na parang istorbo lang sa perpektong institusyong elitista nito. Ang tagal mong tapusin ang pinaka-basic na trabaho, matalim na sabi nito habang inihagis ang mamahaling aktong maleta sa mesa. May klase ako sa loob ng 20 minuto at amoy linis pa rin ang silid. Pasensya na po, Profesor. Tatapusin ko agad. Mabilis na tugon ni Monica habang binilisan ng kilos. Sandali, sabi ni Alfredo na tila may napansin. Buntis ka pala. Muling natigilan si Monica na mula ang pisngi. Opo, sir, mahina niyang sagot. 7 buwan. 7 buwan, kumpirma niya. Tumawa si Alfredo ng malamig, walang kasamang tuwa. At sino ang ama? Janitor din. Mas masakit pa iyon kaysa sa anumang naramdaman niya sa buong pagbubuntis. Malalim ang hininga ni Monica, pinipigilan ang damdamin. Wala na po siya sa eksena, sir. Mahinahong sagot niya. Siyempre naman, panguuyam ni Alfredo, yung mga lalaki na ganyan di talaga nagtatagal. Huwag mong sabihing, hindi ka pa nakapagtapos ng high school? Humigpit ang hawak ni Monica sa basahan. Nanginginig ang puso at halos lumuha, pero hindi siya iiyak. Hindi sa harap niya. Kailangan niya ang trabahong ito, higit sa lahat. Nag-aral po ako rito, nanginginig ang boses niyang sabi, sa universidad na ito.
Napahinto si Alfredo, tila hindi makapaniwala. Dito ka nag-aral? Sa universidad ko? Opo, Professor. Nakatapos po ako ng 4 na taon sa medical school. Ang malakas, mapanghamak na tawa ni Alfredo ay umaling-aungaw sa silid, parang insultong ukit sa bato. Hindi lang ito malupit, nakakahiya. Ikaw, medical student, tumawa pa siya lalo. Isang janitress, buntis, hirap burahin ng chalk, nag-aral sa universidad ko? Opo, nag-aral po ako, matatag ang boses ni Monica. Pero kinailangan ko pong huminto noong 5 taon. Hayaan mong hulaan ko, ani Alfredo, may ngiting nanlilibak. Nabuntis ng kung sino-sino at napilitang tumigil para maging janitress. Classic kwento ng mahirap na babaeng nangangarap maging doktor. Parang bawat salita'y sampal sa mukha pero pinigilan ni Monica ang sarili. Alam niyang sinadya iyon para saktan siya. Professor, pakiusap, kailangan ko pong magpatuloy sa trabaho, sabi niya habang muling humarap sa pisara. Hindi, singhal ni Alfredo, iniangat ang kamay. Ngayon interesado talaga ako. Kung totoong nag-aral ka ng medisina, dapat naiintindihan mo ang equation sa pisara. Itinuro niya ang mga simbolong sinusuri na ni Monica bago pa siya dumating. 2 oras na pinagtulungan ng mga estudyante ko yan kahapon, walang nakasagot. Mga pinakamagagaling na bata sa bansa, yan, anak ng mayayaman may pinakamagagaling na tutors. Muling ibinaling ni Monica ang pansin sa equation. Isa itong problema sa quantum physics na may kaugnayan sa nuclear medicine, isang uri ng kalkulasyon na may kinalaman sa radyasyon at reaksyon ng mga molekula. Para sa karamihan, sobrang komplikado ito, pero hindi para sa kanya. Kaya tagalinis, ani Alfredo, puno ng pang-uuyam at panlilibak. Bakit hindi mo ipakita sa amin kung paano nilulutas ng isang single mother at janitress ang problemang di masagutan ng pinakamagagaling kong estudyante? Parang eksaktong nakatakda, nagsimula nang dumating ang ibang mga propesor para sa kani-kanilang klase. Si Dr. Carlos Bautista, propesor ng anatomy, ay pumasok sa silid sa tabi pero narinig ang usapan. Kasunod naman ay si Dr. Carmela Santos mula sa Physiology Department na dumating din sa pasilyo. Parang sinadya ni Alfredo na magkaroon ng audience para sa kahihiyan ni Monica. Actually, malakas na sabi ni Alfredo upang marinig ng lahat, gawin nating kasunduan ito. Kung malulutas mo ang equation na yan, bibigyan kita ng 3 milyong reais. Ang mga salita'y umalingaw-ngaw sa pasilyo, parang sumabog na bomba. 3 milyon, sapat para muling itayo ang kanyang buhay, tapusin ang kanyang degree, bigyan ng kinabukasan ng kanyang anak, at tuluyang lisanin ang lugar na ito at ang kahihiyan. 3 milyon? Tanong ni Dr. Carlos mula sa pinto, nagulat. Alfredo, seryoso ka ba? Absolutong seryoso, sagot ni Alfredo na may mapanlinlang na ngiti na tila ito'y biro lang sa kanya. Ibig kong sabihin, kung ang dati nating estudyante na ngayoy naglilinis ng ating mga sahig ay talagang marunong sa medisina, di napakadali lang ng equation na yan para sa kanya. Lumapit pa si Dr. Carmela, curious sa nangyayari. Anong klaseng equation yan? Tanong niya. Quantum physics na may aplikasyon sa nuclear medicine. Buong pagmamalaking sagot ni Alfredo. Graduate level 2. Kahapon, ni isa sa top students ko walang nakasagot. Ramdam ni Monica ang lahat ng matang nakatitig sa kanya. Masakit ang likod niya, namamaga ang mga paa, at ang tiyan ay parang batong pasan niya. At ngayon, parang ipinapahiya siya sa harap ng lahat na parang aliw na panoorin. Professor, mahina niyang bulong, kailangan ko na pong bumalik sa trabaho. Marami pa pong silid na kailangang linisin. Hindi pwede! Sigaw ni Alfredo. Ngayon gusto na ng lahat na makita ito. Carmela, Carlos, huwag kayong aalis. Magsisimula na ang palabas. Ang janitress natin ang magtuturo sa atin ng quantum physics.
Lalong dumami ang tao sa paligid na dala ng ingay at kaguluhan. Ilang minuto lang, 6 na katao na ang nakapalibot kay Monica. Parang nasa entablado siya at lahat ay naghihintay na siya ay pumalpak. Matindi ang pressure. Kaya ano, Henyo? Muling pang-aasar ni Alfredo. Tatanggapin mo ba ang pustahan o aaminin mong nagsinungaling ka sa pagiging estudyante ng medisina? Tumingin si Monica sa equation muli. Isang kalkulasyon ito para sa radiation dose sa cancer treatment, isang formula na tumutukoy sa nuclear decay at kung paano sumisipsip ng radyasyon ang mga tisyu sa katawan. Isinulat niya mismo ang isang academic paper tungkol dito noong 3 taon niya sa universidad bago gumuho ang mundo niya. Namasa ang kanyang mga mata, hindi sa sakit o lungkot, kundi sa matinding galit. Taon ng pag-aalipusta, pangmamaliit at pangungutya ang humantong sa sandaling ito. Wala talagang ideya si Alfredo kung sino ang kaharap niya. "Sige, Professor," sabi ni Monica habang pinupunasan ng kamay sa uniforme. "Tatanggapin ko ang pustahan mo." Tumahimik ang buong silid. Walang inaasahang sasang-ayon siya. Napakurap si Alfredo, tila di makapaniwala. "Tatanggapin mo talaga?" Tanong niya, mas mahina na ang tinig. "Opo, 3 milyong reais kapag nakuha ko ng tama." "Correctly," sabay tango ni Alfredo, pilit pinapanatili ang kayabangang tono. Lumapit si Monica sa pisara. "Pero kapag nasagot ko ito," matatag niyang sabi, "gusto kong maging saksi ang lahat ng narito sa ipinangako mo." Nagkatinginan sina Dr. Carlos at Dr. Carmela. Halatang hindi sila kampante sa takbo ng sitwasyon. Si Alfredo ang lumikha ng eksenang ito at mukhang siya rin ang mapapahiya. "Sige," sagot ni Alfredo, bumalik sa mapanghamak na tono. "Pero kung pumalpak ka, gusto kong humingi ka ng tawad sa lahat dito dahil nagsinungaling ka raw tungkol sa pinag-aralan mo." Kumuha si Monica ng malinis na piraso ng chalk at humarap sa pisara. Sa ilalim ng malamig na fluorescent lights, tila nagliliwanag ang blonding buhok niya laban sa madilim na uniforme. Nanginginig ang kamay niya, hindi dahil sa kaba, kundi sa tuwang muli niyang nagagawa ang mahal niya. "Maaari ka nang magsimula," ani Alfredo, nakatawang nakatukod ang mga braso. Malalim ang hiningang nilabas ni Monica. Tumingin siya sa mga mukha sa paligid, mga taong laging tinitingnan siya ng mababa. At nagsimula na siyang magsulat. Ang sumunod na nangyari ang magpapatahimik sa lahat sa silid. Hinawakan niya ang chalk at pumikit sandali. Lahat ng alaala na pilit niyang nilimot sa loob ng maraming taon ay bumalik bigla. 3 taon lang ang nakalipas, hindi siya naroon para magpunas ng sahig. Naroon siya bilang pinaka-bright na estudyante ng Flores University. "Well, magsisimula ka ba o hindi?" Sabik at naiinip na tanong ni Alfredo, nakataas ang kilay. Wala siyang ideya na ang babaeng kaharap niya, ang inaakala niyang isang simpleng tagalinis, ay babaliktarin ng lahat. Dumilat si Monica at pinagmasdan ng equation, parang muling pagkikita ng isang matagal ng kaibigan. Ang mga simbolo, Greek letters, formulas, hindi nakakalito. Pamilyar, natural. "Professor," mahinang sabi niya, "pwede po bang magtanong bago ako magsimula?" "Sige lang," sagot ni Alfredo. Iniisip na nagpapaliban lang siya ng oras. "Naalala mo ba ang isang estudyanteng nagngangalang Monica Lopez?" Tanong niya. "Nag-aral siya rito mula 2018 hanggang 2022. Napakunot ang noo ni Alfredo, litong-lito. Nagkatinginan sina Dr. Carlos at Dr. Carmela, tila nagtatanong kung saan patutungo ang usapan. "Monica Lopez," bulong ni Alfredo, pilit inaalala. "Pamilyar ang pangalan, pero wala akong maalalang natatanging estudyanteng may ganoong pangalan." "May buong scholar siya," patuloy ni Monica, hawak pa rin ang chalk sa kamay. "Ang nanay niya ay kasambahay. Siya ang nangunguna sa lahat ng klase sa loob ng 4 na taon. "Sandali," biglang sabi ni Dr. Carlos, nanlaki ang mata.
Monica Lopez, yung henyo, yung nagsulat ng research paper tungkol sa quantum physics sa nuclear medicine noong 3 taon niya. Tahimik na tumango si Monica, hindi na kailangang magsalita pa. Dahan-dahang tinakpan ni Dr. Carmela ang kanyang bibig habang unti-unting sumisiksik ang katotohanan sa kanyang isipan. Yung Monica Lopez na yon, mahinang sabi niya, ang pinaka-brilliant na estudyante na nagkaroon ng universidad na to. Bigla na lang siyang nawala nung 5 taon. Isang araw nandito siya, tapos nawala. Napalingon si Alfredo mula kay Monica patungo sa kanyang mga kasamahan, hirap pa ring tanggapin ang naririnig. Ibig niyang sabihin, ang janitress natin ay... Yun nga, matatag na putol ni Monica. Ako si Monica Lopez, ang parehong Monica na dating pinupuri bilang pinakamahusay na estudyante sa paaralang ito. Pumigat ang katahimikan. Hindi lang ito sorpresa, ito'y matinding pagkabigla. Nanlumo ang mukha ni Alfredo, parang nakakita ng multo. Hindi pwede, mahinang bulong niya. Si Monica Lopez ay may lahat, perpektong grado, scholarship, kinabukasan sa medisina. Lahat yon ay totoo, sagot ni Monica, habang lalo pang tumitibay ang kanyang tinig. Gusto mo bang marinig ang natitirang bahagi ng kwento, Professor? Dahil mukhang interesado ka naman, mas maraming guro ang nagsimulang magtipon sa pasilyo. Kumalat na agad ang balita tungkol sa nangyayari sa room 304. Pakiusap, sabi ni Dr. Carlos, taos puso. Sabihin mo sa amin kung anong nangyari sa iyo, Monica. Malalim ang hiningang binuga ni Monica, inihahanda ang sarili na muling buksan ang lumang sugat. Rosa po ang pangalan ng nanay ko. 30 taon siyang naging kasambahay para lang bigyan ako ng pagkakataon sa edukasyon. Naglilinis siya ng bahay sa araw at ng mga opisina sa gabi para lang maipang tuition ko sa mga preparatory exams. Tahimik lang si Alfredo, wala na ang kayabangang ekspresyon sa kanyang mukha. Nanguna ako sa university entrance exam, patuloy ni Monica. Nakakuha ako ng full academic scholarship. Sa loob ng 4 na taon, ako ang nanguna sa lahat ng klase, physics, chemistry, anatomy, pharmacology, physiology. Hindi ako bumaba ng grado na siyam kahit kailan. Naalala ko siya, bulong ng isang mas matandang propesor na kararating lang. Professor Jose, bati ni Monica, extraordinary ako noon. Sumasagot ako ng mga tanong na nahihirapan na ang mga residente. Noong 3rd year ko, dagdag pa niya, nag-publish ako ng research sa International Journal of Nuclear Medicine tungkol sa pagkalkula ng radioactive doses. Nasite ang artikulo ko ng iba't ibang universidad sa buong mundo. Dahan-dahang tumango si Dr. Carmela. Naalala ko ang paper na yon, makabago, lalo na sa isang 3rd year student. Tinawagan ako ng Harvard para sa exchange program. Ani Monica, nagniningning ang mata sa alaala. Pati MIT, ang buong mundo parang nakaabang sa akin. So anong nangyari? Tanong ni Alfredo, mababa na ang tinig. Wala na ang dating panlalait. Maingat na inilagay ni Monica ang kamay sa tiyan. Sa simula ng 4 na taon ko, nakilala ko si Rolando, isang surgical resident. 3 taon ang tanda sa akin, matalino, ambisyoso, may tiwala sa sarili. Naging kami, tahimik ang lahat. Alam nilang malapit ng marinig kung paano ang pinakamaliwanag na bituin ng universidad ay naging isang tagalinis. Mayaman si Rolando, patuloy ni Monica. May-ari ng klinikang pribado ang mga magulang niya. Mataas ang inaasahan sa kanya at gusto nilang mapangasawa niya ay galing din sa elitistang mundo nila. Nang malaman nilang isang scholarship student ang nililigawan niya, anak ng kasambahay, ginawa nila ang lahat para paghiwalayin kami. Naghiwalay ba kayo? Tanong ni Dr. Carlos mahinahon. Sa simula ng 5 taon ko, nalaman kong buntis ako, sagot ni Monica, nanginginig ang boses.
Hanggang sa puntong yon na pag-uusapan na namin ang kasal, ang pagbuo ng pamilya pagkatapos ng graduation. Akala ko matutuwa siya. Lumutang ang bigat sa silid, pakiramdam ng lahat ay may paparating na bagyo. Nung sinabi ko sa kanya, nagbago siya. Sabi niya hindi pa siya handa, na masisira ang career niya, na kailangan kong ayusin ito. Kumikinang ang luha sa mata ni Monica pero hindi niya ito pinakawalan. Nang sinabi kong hindi ko gagawin yon, binigyan niya ako ng ultimatum. Kung ipagpapatuloy ko ang pagbubuntis, tapos na kami. Pinapili niya ako, ang anak o siya. At pinili mo ang anak, mahinang sabi ni Dr. Carmela, hindi bilang tanong, kundi bilang katotohanang marangal. Pinili ko ang anak ko, sagot ni Monica, buo ang loob. Tama, mahinahong kumpirma ni Monica. Noong araw ring yon, tinapos ni Rolando ang lahat sa amin. Sabi niya sa mga kaibigan niya, nagsisinungaling lang ako tungkol sa pagbubuntis, na pinapain ko lang siya. Pinalaganap niya ang chismis na isa lang akong gold digger, ginagamit ang sanggol para makapasok sa pamilya nilang mayaman. Habang nagsasalita si Monica, lalo namang nanliliit si Alfredo. Unti-unti, tumatama sa kanya ang bigat ng mga maling akala at asal niya. Pero, sabi ni Professor Leonardo, napapaisip, hindi pa rin malinaw kung bakit mo kinailangang huminto sa pag-aaral. Pwede ka pa namang magpatuloy kahit buntis. O, sagot ni Monica, kung naging normal ang pagbubuntis ko. Pero hindi naging ganon. Nagkaroon ako ng seryosong komplikasyon, mataas na presyon, sobrang pamamaga at panganib ng maagang panganganak. Pinag-bedrest ako ng doktor ng 3 buwan. Hindi ba pinapayagan ng universidad ang medical leave sa ganong kaso? Tanong ni Dr. Carlos, halatang nababahala. Mapaitang ngiti ni Monica. Pwede naman, aniya, pero para lang sa mga estudyanteng nagbabayad ng full tuition. Yung scholarship ko, kailangan ng perfect attendance. Kapag lumiban ako ng higit sa 15 araw sunod-sunod, mawawala ang buong scholarship ko. Parang kulog ang bagsik ng salitang yun. Nagkatingina ng ilang guro, gulat at tila may konsensyang nabuhay. Ilang taon na pala nilang hinayaang manatili ang ganoong patakaran. Sinubukan kong ipaglaban ito, patuloy ni Monica. Nagdala ako ng medical records, nakiusap ng exception. Nag-alok akong mag-exam sa ibang oras, mag-aral mula sa bahay. Pumalik kapag maayos na ako. Pero walang halaga ang lahat ng yon. Matigas ang batas. Sino ang tumanggi sa hiling mo? Tanong ni Alfredo, mabagal na, tila takot sa isasagot. Yung administrative director noon, sagot ni Monica, nakatitig sa kanya. Sabi niya, hindi daw gumagawa ng exception ng university para sa mahihirap na estudyanteng may personal na problema. Parang nalaglag ang tiyan ni Alfredo. Naalala niya, hindi man buo pero sapat. Noong panahong iyon, siya pa ang vice director at sumang-ayon siya sa desisyong iyon. Isa siya sa nagpapatupad ng patakarang sumira sa kinabukasan ni Monica. Nawala ang scholarship ko sa 5 taon, sabi ni Monica. 3 buwan na lang, graduate na sana ako. 16 na taon na ang nakalipas. Mula noon, lahat ng trabaho pinasok ko para mabuhay hanggang sa natanggap akong janitress dito. 3 taon na ang nakakaraan. 5 taon ng pagsusumikap, pinakamataas na grado, internasyonal na pagkilala, at lahat ng iyon nawala dahil pinili kong pangalagaan ang kalusugan ko at ang anak ko. Ilan sa mga propesor ang napaluha na, nakakabigat sa dibdib ang kawalang katarungan. Sinubukan ko pang umutang para bayaran ng huling semestre, sabi ni Monica. Pero wala akong kita at walang gustong mag-co-sign. Ibinenta ng nanay ko lahat ng ari-arian niya, pero kulang pa rin. At pagkatapos niyon, mahinang tanong ni Dr. Carmela, pilit pinipigil ang emosyon. Ipinanganak ang anak ko, sabi ni Monica, may bahid ng ngiti habang inilalapat ang kamay sa tiyan. Sofia. Ipinanganak siya noong 2009, noong 22 anyos pa lang ako. 15 taon na siya ngayon, senior high school na.
Matatalino siya gaya ko nun. Siya ang liwanag ko, ang dahilan ng lahat. Pero ang pagpapalaki ng bata na mag-isa, walang diploma, walang tiyak na trabaho, hindi naging madali. Kaya ka nagtatrabaho dito, sabi ni Dr. Carlos, hindi tanong, kundi pagkaunawang huli na dumating. Tama, sagot ni Monica. Kaya ako naglilinis ng mga pasilyo ng universidad na ito. Sa parehong mga silid kung saan dati akong pinupuri, ngayon pinupunasan ko ang sahig. Pinapanood ko ang mga bagong estudyante na tinutupad ang pangarap na inagaw sa akin. Gulat si Alfredo. Sa loob ng 6 na buwan, nilait niya, minaliit at tinrato si Monica na parang wala siyang halaga. Hindi niya alam, ito pala ang pinakamatalinong estudyanteng dumaan sa paaralang iyon. Monica, mahina niyang sabi, hindi ko alam. Hindi mo alam, sagot ni Monica kalmado pero mabigat, dahil hindi mo kailanman sinubukang alamin. Sa'yo isa lang akong tagalinis, walang pangalan, walang kwento, walang halaga. Pero buntis ka na naman ngayon, napansin ni Professor Leonardo. Nandyan ba ang ama? Wala, iling ni Monica. Nakilala ko ang isang lalaking akala ko iba. Sinabi ang lahat ng tamang salita, nagsabing mahal niya ako. Pero nung sinabi kong buntis ako, nawala na lang siya. Siguro may talento talaga ako sa mga lalaking tumatakbo pag naging totoo na ang laban. Tahimik muli ang buong silid, tahimik na may halong hiya, pagkaunawa at lungkot. Ngayon, nauunawaan na ng lahat kung bakit tinanggap ni Monica ang imposibleng pustahan ni Alfredo. Hindi lang ito tungkol sa pera, ito ay patunay. Patunay na siya'y hindi nabura ng kahirapan, na ang kanyang talino at dedikasyon ay nananatiling buhay. Kung ganon, sabi ni Monica, humarap muli sa pisara, dala ang tahimik na lakas sa kanyang tinig. Ngayong alam niyo na ang totoo, paano kung sagutan ko na ang equation na iyan? Napatitig si Alfredo sa kanya, namumutawi ang halo ng respeto, guilt at takot. Takot na baka masolusyonan niya ito at mapahiya siyang pinagtawanan ang isang tunay na henyo. Pero mas takot pa siya kung hindi niya masagot ito dahil ibig sabihin yon tuluyan ngang pinatay ng sistema ang isang pambihirang talento. Monica, mahina ang tinig ni Alfredo. Sigurado ka ba talaga na gusto mong ituloy ito? Humarap si Monica sa kanya matatag at hindi natitinag ang tingin. Professor, 3 taon na akong invisible dito, tinitingnan na parang wala akong halaga, parang hindi ako nababagay dito. Panahon na para ipaalala sa lahat kung sino talaga ako. At sa isang hakbang, lumapit siya sa pisara. Bawat simbolong isinusulat niya hindi lang bahagi ng solusyon, kundi isang matapang na pahayag para sa lahat ng nagduda sa kanyang halaga. Nagbago ang tindig ni Monica. Hindi na siya mukhang tahimik na janitress na may luma at kupas na uniforme. Nakatindig siya bilang isang siyentistang handang muling buhayin ang katalinuhang matagal nang itinago. Ang mapusyaw niyang blondeng buhok ay kumikislap sa ilalim ng matitingkad na ilaw ng silid-aralan. Matalim ang kanyang mga mata habang sinisipat ang masalimuot na equation. Tila binabasa niya ang bawat layer nito na parang likas sa kanya. Quantum physics na may aplikasyon sa nuclear medicine, mahina niyang bulong sa sarili. Mga kalkulasyon ng radiation dose batay sa atomic decay at kung paano ito inaabsorb ng katawan. Isang malamig na kilabot ang gumapang kay Alfredo sa paraan ng pagsasalita ni Monica, sa fluency ng kanyang interpretasyon. Malinaw na nagkamali siya ng husto sa pagkakakilala sa babaeng kaharap niya. Monica! Maingat na tanong ni Dr. Carlos, sigurado ka ba sa gagawin mo? Kapag nasolusyonan mo ito, gagawa ka ng kasaysayan. Pero kung hindi, putol ni Monica habang kumukuha ng bagong chalk, patutunayan kong isa lang akong buntis na janitress na imbento lang ang nakaraan. Pero kung magtagumpay ako, gusto kong maalala ng bawat isa sa silid na tuwang sandaling ito
habang buhay. Lalong tumindi ang tensyon sa hangin. Mas marami pang guro ang dumating na dala ng mga bulong-bulungan na kumakalat sa buong koridor. Nandun na si Dr. Leonardo, sinundan ni Dr. Alberto mula sa Surgery Department at si Dr. Anita mula sa Pediatrics. Lahat sila tahimik na nagtipon sa may pinto. Hindi maalis ang tingin kay Monica. 3 milyong reais, ulit ni Alfredo. Ngayon ay mas hindi sigurado ang tinig. Yan ang nakataya. Hindi, sagot ni Monica nakatitig sa kanya. Mas malaki pa sa pera ang nakataya rito. Ito ay tungkol sa dignidad, tungkol sa respeto, tungkol sa patunay na ang tunay na talento ay hindi nasusukat sa mamahaling damit o apelidong mayaman. Muli siyang humarap sa pisara at nagsimulang magsulat. Maingat ang kanyang mga unang hakbang, hinati-hati ang equation, bawat bahagi ay malinaw na inilabel at ipinaliwanag. Kahit ang pinaka-expert na propesor ay napansin, hindi lang siya nagsosolve ng problema, tinuturuan niya ang lahat. Alam na alam niya ang ginagawa niya, bulong ni Dr. Carmela kay Dr. Carlos. Lumilipad ang kamay ni Monica sa pisara, mahinahon, praktisado, tila nasagot na niya ang equation na ito ng libu-libong beses. At sa totoo lang, halos ganun na nga. Nung siya'y estudyante pa, libu-libong oras ang ginugol niya para sa ganitong klaseng problema. Radioactive decay ng cesium-137, banggit niya, tinuturo ang bawat hakbang. Half-life 30.17 years, beta emission energy 0.662 mega-electron volts. Namulat ang mga mata ni Alfredo. Hindi lang siya basta nagsasalin ng numero, naglalapat siya ng malalim na pangunawa sa agham, tinatalakay ang teoryang bihirang maabot kahit ng pinakamagagaling na estudyante. Nag-iiba ang absorption depende sa organ, dagdag ni Monica habang patuloy sa pagsusulat. Bone density, 1.9 Ns cubed. Fat tissue, 0.95 cubic meters. Muscle, 1.06 grams per cubic meter. Nagkakatinginan ang mga propesor, hindi makapaniwala. Kabisan niya ang lahat ng figures na ito mula sa memorya, mga numerong madalas kailangan pang hanapin sa textbook ng mga eksperto. Hindi ka panipaniwala, bulong ng isang batang propesor sa likod. Baka may binabasa siyang kopya. Wala, tahimik na tugon ni Professor Leonardo. Yan ang regalo ni Monica. Lahat ng detalye kabisado niya, kaya siya extraordinary. Habang patuloy si Monica sa pagsusolve, nakaramdam si Alfredo ng unos ng damdamin. Paghanga sa katalinuhan, guilt sa ginawa niya, at takot. Takot kung sakaling kumalat ang kwentong ito. Professor Flores, sabay lapit ni Dr. Anita, totoo ba na 3 milyon ang pinangako mo kung masagot niya to? Oo, sagot ni Alfredo, halos bulong. At kung magawa nga niya? Lumingon si Alfredo kay Monica. Nakatutok pa rin ito, patuloy na sumusulat, walang pag-aalinlangan. Kailangan ko siyang bayaran, Ania. At aaminin kong yon ang pinakamalaking pagkakamali sa buong buhay ko. Ngayon, nasa ikalawang bahagi na si Monica, ang pinakamahirap na bahagi ng equation, ang seksyong puno ng advanced integrals, na kahit ang pinakamatalinong estudyante ay madalas nadadapa. Pero hindi man lang siya kinabahan, sinimulan niya ang kalkulasyon ng may katahimikan at tiwala at buong silid ay napuno ng tahimik na paghanga. Ang kilos ng kanyang kamay ay tumpak at eksperto, tila isang surgeon na bihasa sa paghiwa. Bawat value, bawat operasyon, inilalapat niya ng perpekto sunod-sunod. Ngayon, paliwanag niya sa lahat ang exponential absorption integral. Patuloy siyang nagsusulat, kalma, malinaw at matatag ang tinig. Kung isasama ang logarithmic attenuation ng radiation habang dumaraan ito sa mga layer ng tissue, patuloy na paliwanag ni Monica habang nagsusulat. Diyos ko, bulong ni Dr. Alberto mangha, parang algebra lang sa high school ang dating sa kanya.
Sa kabila ng pagiging 7 buwang buntis, kumilos si Monica na parang wala siyang iniinda. Umaabot siya sa mga sulok ng pisara, yumuyuko para tapusin ang mga kalkulasyon sa ibaba. Walang alinlangan o pagbagal. Tila sa mga sandaling yon, ang pagmamahal niya sa agham ay siyang nagdadala sa kanya. Ang absorbed dose ay kinukwenta gamit ang Grays, paliwanag niya, at kinokonberta sa sieverts gamit ang biological weighting factor depende sa target tissue. Nakatingin si Alfredo tulalang-tulala. Hindi lang siya nagsosolve, ipinapakita niya ang lalim ng kaalaman na hindi pa niya nakita kahit kanino sa kanyang mga estudyante. Gaano na katagal? Bulong ng isa sa may pasilyo. Malapit na siya matapos, sagot ni Dr. Carlos. Kapag natapos niya ang huling integral na ito, buo na ang solusyon. Ramdam, sa silid ang tensyon. Alam ni Monica, maraming mata ang sumusubaybay sa bawat kilos niya pero hindi siya natitinag. Sa halip ito ang nagbibigay lakas sa kanya. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 3 taon, pakiramdam ni Monica ay tunay siyang buhay muli na ginagamit ang kanyang isipan para sa layuning nilikha ito. Final result, anya habang tiyak na tinatapos ang huling linya. Recommended therapeutic dose, 2.7 Grays para sa tumor tissue, may 15% safety margin para sa mga nakapaligid na healthy areas. Katahimikan, lumayo si Monica sa pisara, kalma lang pinunasan ng mga kamay na puno ng chalk sa kanyang uniforme at humarap kay Alfredo. Ayan na, Profesor, sabi niya, nasagot na ang equation. Si Dr. Carlos ang unang lumapit sa pisara. Isa-isang sinuri ang bawat hakbang, bawat numero, bawat conversion, maingat at metikuloso. Makaraan ng ilang minuto, humarap siya sa lahat at sa mata niya'y makikita ang damdaming di kayang itago. Tama ito, anunsyo niya, nanginginig ang boses. Hindi lang tama, perpekto. Bawat detalye, bawat halaga, bawat kalkulasyon, walang kapintasan. Lumapit si Professor Leonardo para i-verify. Monica, aniya malalim ang tinig, hindi lang ito basta solusyon. Ang ipinakita mo ay antas ng pag-unawa sa medical physics na pangarap lang ng maraming profesional. Paano naman ang oras? Tanong ni Dr. Carmela, tumingin sa wall clock. Gaano siya katagal? 18 minuto, sagot ni Dr. Alberto Tuliro. Nasagot niya ang problemang hindi masagutan ng top student sa loob ng 2 oras, sa 18 minuto lang. Nanatiling nakatayo si Alfredo, tumingin siya kay Monica, tapos sa pisara, tapos sa mga propesor na ngayon nakatitig kay Monica na parang isang alamat. Ang babaeng pinagtawanan at minaliit niya, ang palagi niyang dinaraanan na parang wala lang, ay ngayon ang pinakamahusay sa silid. Professor Flores, sabi ni Monica, lumapit sa kanya na may tahimik na lakas. Kung tama ang alaala ko, may kasunduan tayo. Hindi malakas ang boses niya, pero punong-puno ito ng bigat. Wala na ang mahinang tinig ng taong gustong maging invisible. Ngayon, nagsasalita siya bilang isang profesional na humihingi ng karapat-dapat sa kanya. 3 milyong reais, bulong ni Alfredo, tila hindi makapaniwala. Eksakto, sagot ni Monica. Diretso ang tingin sa kanyang mga mata. Yan ang ipinangako mo sa harap ng lahat ng saksi rito. Sana, dagdag niya, isa kang lalaking tumutupad sa salita niya. Lumapit si Dr. Anita sa tabi ni Alfredo, di makapaniwala ang tingin. Talaga bang babayaran mo siya? 3 milyon yon, hindi biro. Oo, malaki, sagot ni Alfredo, mahinang tinig. Pero mas maliit pa rin kumpara sa halaga ng isipan ng babaeng nasa harap natin ngayon. Lumingon siya kay Monica, ang mukay halo ng kahihiyan at paghanga. Monica, tinuruan mo ako ng pinakamahalagang aral sa buong karir ko. Anong aral yon, Professor? Tanong ni Monica. Na ang talino hindi kailangang naka-lab coat, sagot ni Alfredo. Na ang katalinuhan hindi nasusukat sa itsura o trabaho ng isang tao. 6 na buwan kong iniinsulto,
ang pinakamatalinong estudyanteng maaaring nagkaroon ng universidad na ito. Tumango si Monica, tahimik, walang yabang sa kanyang mukha, kundi ang kapayapaan ng isang taong sa wakas ay napakinggan. At ang pera, tanong niya diretso, kailan ko aasahan ito? Ngayon, sagot agad ni Alfredo. Ngayon din, ite-transfer ko sa harap ng lahat. Karapat-dapat ka sa bawat sentimo. Pero hindi pa tapos si Monica. Ang pagsagot sa equation ay simula pa lang. Professor, sabi niya, tumatag ang boses, isang tinig na hindi pa naririnig ni Alfredo kailanman. Maliban sa 3 milyon, may ilang bagay pa tayong kailangang pag-usapan. Natuyo ang lalamunan ni Alfredo. Alam niya, malayo pa ito sa pagtatapos. Iibang bagay pa? Nauutal niyang tanong, ramdam ang ginaw na gumagapang sa katawan. Ang tingin ni Monica, matatag, kalmado at puno ng kontrol, ay malinaw. Nagbago na ang kapangyarihan sa pagitan nila. Oo, Professor, sagot niya, inaayos ang uniforme sa ibabaw ng kanyang bilog na tiyan. Pero bago ang lahat, gusto ko munang siguraduhin na ang lahat ng narito ay kinikilala kung ano ang katatapos lang mangyari. Tumalikod si Dr. Carlos mula sa pisara at humarap sa grupo. Maaari ko po itong kumpirmahin, walang kahit anong pagdududa, aniya. Perpekto ang solusyon ni Monica. Hindi lang tama, sabi ni Dr. Carlos, hindi inaalis ang tingin sa pisara, kundi elegante. Gumamit siya ng mga advanced techniques para pasimplihin ang mga kalkulasyong karaniwang inaabot ng ilang oras. Advanced techniques, tanong ni Professor Leonardo, taas kilay. Itinuro ni Dr. Carlos ang isang bahagi ng pisara. Gumamit siya ng Laplace transform para masolusyunan ang exponential integral. Natutunan ko lang yon nung PhD ko. Ginamit lang niya ng parang simpleng step. Lumapit si Dr. Carmela para silipin ang isa pang bahagi. Dito naman, aniya, gumamit siya ng 5th order Taylor series para kwentahin ang tissue attenuation. Graduate level na ito. Parang nawala ng hangin si Alfredo. Hindi lang basta nasagot ni Monica ang problema. Nasagot niya ito sa paraang nagpapakita ng antas ng mastery na hindi pa niya kailanman nakita sa sinuman. Monica, tanong ni Dr. Alberto, halatang nabibigla, saan mo natutunan ang lahat ng ito? Wala akong matandaang tinuro natin ang Laplace transform sa undergraduate level. Sarili ko pong pinag-aralan, kalmadong sagot ni Monica. Noong estudyante pa ako rito, binasa ko lahat ng kayang mabasa, graduate textbooks, doctoral dissertations, international research articles. Gusto kong maintindihan ng lahat tungkol sa medical physics. Sarili mong aral, tanong ni Dr. Anita, gulat na gulat. Nagtatrabaho ang nanay ko mula alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi para makapag-aral ako, ani Monica. Hindi ko pwedeng sayangin ang sakripisyo niya, kaya nag-aaral ako gabi-gabi, tuwing weekend. Kahit holidays, naging obsesyon ko ang quantum physics, tahimik ang buong silid. Kita sa isip ng bawat isa, si Monica mag-isa sa 10 oras ng gabi, nakatutok sa makakapal na libro ng agham, ginagabayan ng pagmamahal at sakripisyo. Ilan ang na-publish mong research papers habang estudyante ka rito? Tanong ni Professor Leonardo. 7, agad na sagot ni Monica. 3 sa mga national journals, 4 sa mga international. Yung pinakasikat kong article ay na-cite na ng 847 beses sa academic literature. Napaupo si Alfredo, kinailangang sumandal sa mesa para hindi matumba. 7 publication bilang undergrad, karamihan sa mga estudyante, hindi man lang nakakapag-publish ng isa. Dito mo ginawa lahat ng yon? Tanong niya kahit alam na ang sagot. Oo, sagot ni Monica, lahat. Gamit ang mga laboratorio ng universidad na ito, sa gabay ng mga propesor nito. Bit-bit ang pangalan ng institusyong ito sa mga journal sa buong mundo. Masakit ang katotohanan, ang babaeng nagbigay ng dangal sa Flores University sa buong mundo, Che, ang parehong universidad, ang siyang nagtulak sa kanya pababa bilang tagalinis ng pasilyo. Professor Flores, sabay harap ni Dr. Carlos sa kanya,
Nauunawaan mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Si Monica Lopez ang nagdala ng pinakamaraming akademikong karangalan sa eskwelahang ito. Nauunawaan ko, mahina at puno ng guilt ang sagot ni Alfredo. Lumapit si Monica sa mesang sinasandalan ni Alfredo. Pwede ba akong magtanong sa iyo, Professor? Siyempre, sagot ni Alfredo, naghahanda sa maaaring marinig. Naalala mo ba nakasali ka sa desisyong alisin ang scholarship ko? Parang suntok sa dibdib ang tanong, naalala niya, malabo nga lang. Isang kaso tungkol sa buntis na scholar na humihingi ng medical leave. Ay, oo, parang naalala ko, may meeting tungkol doon. Sagot ni Alfredo, hirap pa ring ilabas ang boses. Sa meeting na iyon, pagpapatuloy ni Monica, nagpasa ako ng medical documents, mataas na presyon, matinding pamamaga, panganib ng maagang panganganak. Humiling ako ng 3 buwang medical leave, may pangakong babalik ako pagkatapos. At anong naging desisyon ng paaralan? Tanong ni Dr. Carmela, bagamat may kutob na siya sa sagot. Sabi nila, hindi daw pwedeng gumawa ng exceptions para sa mga mahirap na estudyanteng may personal na problema, sagot ni Monica Mariin. Dahil daw kapag pumayag sila sa akin, baka abusuhin ng iba. Nagkatinginan ng mga propesor, halatang nababalisa, isang patakarang puno ng bias, isang tahimik, ngunit malupit na anyo ng diskriminasyon. Sino ang nagsabi noon? Tanong ni Professor Leonardo, dumidilim ang mukha. Diretsyong tumingin si Monica kay Alfredo. Ang Vice Director noon, ikaw, Professor Flores, nanahimik ang lahat, parang huminto ang oras, nawala ang kulay sa mukha ni Alfredo, naalala niya ang eksaktong mga salitang sinabi niya. Monica, bulong niya, hindi ko alam na ikaw pala yung estudyanteng yun. Hindi mo alam, sagot ni Monica, banayad pero mabigat, dahil hindi mo kailanman sinubukang alamin. Sa'yo, isa lang akong problema sa spreadsheet, isang mahirap na babae na hindi dapat nandoon. Totoo ba yon? Tanong ni Dr. Anita kay Alfredo. Ikaw ba talaga ang nagsabi ng tungkol sa poor students and their personal problems? Hindi makapagsalita si Alfredo, halos mabulunan sa kahihiyan. Muli siyang tiningnan ni Monica, hindi na may galit, kundi mas mabigat pa, may tahimik na pagkadismaya. Alam mo ba kung ano ang pinakamasakit, Profesor? Tanong niya. 3 buwan matapos akong mawala ng scholarship, nakatanggap ako ng liham mula sa Harvard. Inalok nila ako ng full PhD position. Tinawagan din ako ng MIT. Harvard? Gulat ni Dr. Carlos. Nag-alok sila ng PhD diretso mula undergrad? Oh, sagot ni Monica. At may kasamang research stipend, $5,000 kada buwan. Pero tinanggihan ko, 8 na ang buwan ng pagbubuntis ko noon. Wala akong pera, walang pamilya sa US, at walang paraan para mabuhay habang nag-a-adjust. So, ani Alfredo, pinagtatali ang lahat sa isip, tinanggihan mo ang Harvard dahil sa desisyong ginawa namin dito. Hindi lang Harvard, sagot ni Monica. MIT Oxford, postdoc position sa Switzerland. Lahat sila nakita ang potensyal sa akin. Pero nawala ng saysay ang lahat dahil ang universidad na ito na pinilit kong bigyang karangalan ang siyang sumira sa pundasyong kailangan ko para abutin ang pangarap na iyon. Walang makapagsalita ang mga guro. Ngayon lang nila lubusang naiintindihan kung anong uri ng henyo ang nawala. Isang global scientific mind na itinapon ng sarili nilang institusyon. Monica, mahinang tanong ni Dr. Alberto, sinubukan mo bang ipaliwanag ang sitwasyon mo sa Harvard? Oo, sagot ni Monica. Sinabi ko ang totoo na nawalan ako ng scholarship dahil sa komplikasyon sa pagbubuntis. Nawala akong kakayahang lumipat noon. At paano sila tumugon? Tanong ni Professor Leonardo. Sobrang bait nila, ani Monica. Hinintay nila ako ng 6 na buwan. Pagkalipas niyon, ibinigay na nila ang posisyon sa iba. Napaupo si Alfredo. Parang binalatan ng buhay. Ramdam niya ang bigat ng naging epekto ng desisyong iyon. Hindi lang siya nabigong gabayan ang isang estudyante. Ninakawan niya ang mundo ng isang life-saving researcher.
Professor Flores, sabay lapit muli ni Monica, may ipapakita po ako sa inyo. Inilabas niya ang isang lumang cellphone, bitak-bitak ang screen. Ilang tap lang at ipinakita niya ang screen kay Alfredo. Ito po ang Google Scholar, paliwanag niya. Minomonitor nito kung ilang beses nasisite ang mga academic work. Lumapit si Alfredo at napanganga. Ang top article na cite ng mahigit 1,200 beses. Over 1,200 citations, bulong niya halos hindi makapaniwala. Naging global standard ang paper na yan, mahinahong paliwanag ni Monica. Ginagamit ito ngayon sa pediatric oncology centers sa buong mundo para kalkulahin ang radiation doses para sa mga bata. Kinuha ni Dr. Carlos ang telepono, hindi makapagsalita. Monica, hindi ka panipaniwala ito. Nagligtas ka ng buhay, binago mo ang medical practice. At ginawa ko ang lahat ng ito, sabi ni Monica, may tahimik na pagmamalaki bilang isang undergraduate student. Isipin mo na lang kung ano pa sana ang naabot ko kung may mga resources ako mula sa Harvard or MIT. Mahina ngunit buo ang loob na sabi ni Monica. Parang lalo pang lumiit si Alfredo, nilalamon ng bigat ng bawat salitang binitiwan niya. Hindi lang siya nagsayang ng pagkakataon ng isang henyo, maaring ipinagkait niya rin ang lunas at pag-asa sa libu-libong pasyente sa hinaharap na sana'y natulungan ng mga pag-aaral ni Monica. May iba ka pa bang papers? Tanong ni Dr. Carmela. Meron, tango ni Monica. Isa tungkol sa radiotherapy sa brain cancer, isa pa tungkol sa radiation safety sa pediatric procedures, at isa pa na nagmumungkahi ng bagong radiopharmaceuticals para sa early stage diagnosis. Lahat yan ginawa mo habang undergraduate pa lang? Gulat na tanong ni Professor Leonardo. Oh, lahat, sagot ni Monica. 4 na taon akong nagtrabaho sa medical physics lab ng universidad, madalas hanggang madaling araw. At si Professor Lopez, dagdag niya, yung nag-retire nung nakaraang taon, minsan niyang sinabi sa akin na kaya kong baguhin ang buong larangan ng nuclear medicine. Napakibot ang mukha ni Alfredo sa pangalan. Naalala niya si Professor Lopez, isa sa pinakarespetadong siyentipiko ng universidad. Kung ganun kataas ang tiwala nito kay Monica, tunay nga siyang pambihira. Monica, sabi ni Alfredo habang dahan-dahang tumatayo, may utang akong paghingi ng tawad sa iyo. Paghingi ng tawad? Tanong ni Monica, walang pagbabago ang tinig. Oo, sa pagsira ng career mo, sa pagtrato sa iyo na parang wala kang halaga, sa pagiging bulag ko sa isang kahanga-hangang tao na nasa harap ko na pala. Matagal siyang tinitigan ni Monica. Mahalaga ang paghingi mo ng tawad, Professor, sabi niya, pero hindi niyan binabayaran ang renta ko. Hindi rin yan binubura ang mga taon ng panglalait. At tiyak, hindi rin yan maibabalik ang kinabukasang nawala sa akin. Kung ganon, anong gusto mo? Tanong ni Alfredo. May halong takot sa boses. Ngumiti si Monica sa unang pagkakataon. Pero hindi iyon ngiting masaya. Ito'y matalim, tiyak, makapangyarihan. Gusto ko ng hustisya, Professor, sabi niya. At sisiguraduhin kong makakamit ko ito. Hustisya? Ulit ni Alfredo, pilit pinapanatili ang composure. Ano ang ibig mong sabihin, Monica? Tumalikod si Monica at tumingin sa bintana. Pinagmasdan niya ang mga estudyanteng tumatawid sa courtyard habang ang kanyang blonding buhok ay kumikislap sa sinag ng araw. Sa ilang sandali, tila siya'y lumulutang sa alaala. Pero nang bumaling siya muli, ang tingin niya'y bakal. Professor Flores, Ania, sa nakaraang 3 taon marami akong narinig na mga usapan. Mga usapan na akala ninyo ay walang taong mahalaga ang nakikinig. Napakunot ang noo ni Dr. Carlos. Anong klaseng usapan? Yung mga nangyayari kapag iniisip ng mga tao na hindi naiintindihan ng janitor ang sinasabi nila, sagot ni Monica. Mga usapan tungkol sa unethical decisions, academic favoritism at kung paano ang ilang estudyante, lalo na ang anak ng mga mayayamang donors, ay binibigyan ng espesyal na trato.
Nagbago ang ihip ng hangin sa silid. Nagsimulang magpalitan ng tingin ang mga propesor, halatang naiilang. Monica, maingat na tanong ni Dr. Carmela. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, may mga estudyanteng hindi kailanman pumapasok sa klase pero pumapasa sa bawat exam. May mga assignments na binibili, may mga donasyon na nagkakahalaga ng milyong reais na kasabay ng milagrosong pagtaas ng grado. Parang nawala ng kulay si Alfredo. Hindi mo mapapatunayan yan, mabilis niyang sagot. Lalo pang lumapad ang ngiti ni Monica, malamig at matatag. Hindi ko ba kaya? Nakalimutan mo ang isang mahalagang bagay tungkol sa mga janitor, Professor. Ano yon? Tanong ni Professor Leonardo, mababa ang boses pero alerto. Kami ay invisible, sagot ni Monica. Magsalita kayo ng malaya sa harap namin dahil akala niyong parte lang kami ng kasangkapan, pero ang janitor nakakarating kahit saan, nakikita at naririnig namin ang lahat. Parang nahulog ang katahimikan mula sa kisame, nagbigay ng matinding tensyon tulad ng isang kable na malapit ng maputol. 3 taon kong nilinis ang opisina ng direktor, ang administrative wing, mga meeting room, mga lugar kung saan nangyayari ang mga kumpidensyal na pag-uusap. At ang isang janitor na may medical education ay lubos na nakakaintindi ng kanyang naririnig. Napalunok si Dr. Alberto. Monica, anong ibig mong sabihin? Inilabas ni Monica ang isang maliit at simpleng voice recorder mula sa kanyang bulsa. Yung tipo na hindi mo mapapansin pero kayang baguhin ang lahat. Ang ibig kong sabihin, sabi niya ng pantayang tono, na na-record ko ang lahat. Napasinghap ang mga tao sa silid. Namutla si Alfredo, tinakpan ni Dr. Carmela ang kanyang bibig. Napaatras si Dr. Carlos, halatang gulat. Nirecord mo ang mga pribadong pulong. Sigaw ni Alfredo, puno ng takot ang tinig. Nirecord ko ang mga pag-uusap habang ginagawa ko ang trabaho ko, paglilinaw ni Monica. Mga usapang nagsisiwalat ng paglabag sa academic ethics at korupsyon, mga bagay na hindi dapat bahagi ng anumang edukasyonal na institusyon. Illegal yan! Sigaw ni Alfredo, nanginginig na ang boses. Hindi, Professor. Mariing sagot ni Monica, ang ginawa ninyo ang illegal. Ako nag-iipon lang ng ebidensya. At nang hindi inaalis ang tingin kay Alfredo, pinindot niya ang play button. Umalingaw-ngaw sa silid ang boses ni Alfredo, malinaw at walang duda. Bagsak na naman sa anatomy si Deputy Fernandez's son. Pero nag-donate ang pamilya ng 2 milyon para sa bagong lab. Sa tingin ko pwede na nating pag-isipan uli ang grado niya. Sumunod ang isa pang boses, agad na nakilala ng mga propesor bilang dating administrative director. Walang problema, kakausapin ko ang professor. Ang 2 milyon ay may kasamang maraming reconsideration. Parang babagsak si Alfredo. Saan mo nakuha yon? Tanong niya, nanginginig. Habang naglilinis ako ng opisina ng direktor, sagot ni Monica. Gabi ng Biyernes, naiwan yung bukas ang recorder. Hindi niyo man lang napansin na andun ako. Umiinom ka nung gabing yon, kalmadong sabi ni Monica. Akala mo walang ibang tao. Pindot, nag-play muli ang recorder. Ngayon, si Dr. Carmela naman ang narinig. Yung anak ni businessman Souza, halatang kinopya lang ang paper niya. Pero bumili siya ng 10 bagong makina para sa departamento. Siguraduhin na lang nating makapasa siya. Namula ng tudo ang mukha ni Dr. Carmela. Monica, that was taken out of context. Pinaliwanag niya, nanginginig ang tinig. Talaga ba? Malamig na sagot ni Monica, sabay pindot muli. Dito sa universidad na to, mas malakas ang pera kaysa sa talino. Ganyan talaga ang sistema. Boses pa rin ni Dr. Carmela. Malinaw, walang pagkakamali. Parang nabawasan ng hangin ang buong silid. Walang makaimik. Nagpilit si Professor Leonardo na magbigay ng paliwanag. Monica, parang mga iilang insidente lang yan. Ilang insidente, mapait ang tawa ni Monica. May 47 recordings ako, Professor. 47? Ulit ni Dr. Carlos, hindi makapaniwala.
47 dokumentadong kaso ng academic corruption. 47 estudyanteng bumili ng diploma habang ako na may perpektong grado at internasyonal na pagkilala ay itinapon dahil lang nabuntis. Lumapit si Monica sa pisara, nakatayo pa rin ng equation na parang monumento ng katotohanan. Alam niyo kung ano ang pinaka-ironic? Tanong niya. Habang nililinis ko ang mga classroom na to, ang mga estudyanteng hindi man lang makasagot sa simpleng equation, sila ang bumibili ng diplomang pinaghirapan ko. Lumapit si Alfredo, pilit na binabalik ang kontrol. At anong balak mong gawin sa mga recording na yan? Depende, sagot ni Monica, hindi mabasa ang tono. Depende kung handa na kayong itama ang mga pagkakamaling ginawa nyo. Anong uri ng pagwawasto ang hinihingi mo? Tanong ni Alfredo. Tumindig si Monica sa gitna ng silid, parang hukom sa isang courtroom. Gusto ko ng diploma. Gusto kong kilalanin ng universidad na ito na natapos ko ang lahat ng akademikong requirement para sa kursong medisina. Pero hindi mo natapos ang 5 taon, sabat ni Dr. Alberto. Hindi ko natapos dahil pinigilan ako, sagot ni Monica. Dahil sa diskriminasyon laban sa pagbubuntis, may karapatan akong humingi ng reparasyon. Gusto ko ng posisyon sa faculty ng universidad na ito. Hindi bilang janitress, kundi bilang profesor ng medical physics. Ang mga akademikong tagumpay ko ay higit pa sa sapat para rito. Nagkatinginan ng mga profesor, di pangkaraniwan ng hiling, pero hindi mapasusubalian ang kanyang kwalifikasyon. Gusto kong magtatag ang universidad ng isang scholarship fund. Isang scholarship para sa mga estudyanteng nasa delikadong kalagayan, para sa mga batang ina o sa sino mang pinipilit pumili sa pagitan ng kalusugan at edukasyon. At kung tumanggi kami, tanong ni Alfredo, alam na ang sagot. Itinaas ni Monica ang recorder, hindi inaalis ang tingin sa kanya. Kung ganon ang bawat recording na ito ay ipapadala ko sa Ministry of Education, sa Federal Police at sa lahat ng pangunahing media outlet sa Brazil. Blackmail yan! Sigaw ni Dr. Alberto. Hindi doktor, sagot ni Monica malamig at tiyak. Hustisya ito. 3 taon niyong itinago ang mga pagkakamali. Imbes na itama, mas lalo niyong inilubog. Monica, sabat ni Professor Leonardo, pilit pinapakalma ang sitwasyon. Naiintindihan namin ang galit mo, pero masyado yatang tiyak ang mga hinihingi mo. Tiyak nga, putol ni Monica, matalim, dahil tiyak din ang mga kasalanang ginawa ng administrasyong ito. Lahat ng hinihingi ko ay tugon sa tiyak na inhustisya. Alam na ni Alfredo, wala na siyang ligtas na daan palabas. At kung pumayag kami, tanong niya, bagsak na ang loob. Mananatiling ligtas ang recordings, sagot ni Monica. Bilang insurance, mananatili silang naka-archive hanggat tinutupad ng universidad ang kasunduan. Gaano katagal? Tanong niya. Hanggat kailangan para mapatunayan na tunay na nagbago ang universidad na ito. Lumapit si Dr. Carmela. Monica, ang hinihingi mo, ito'y malalaking pagbabago. Mababago ang takbo ng buong institusyon. Alam mo kung ano ang tunay na matindi, sagot ni Monica, tumataas na ang tinig. Isang babaeng may pinakamataas na grado sa klase, naglilinis ng palikuran dahil lang nabuntis. Ang tingin mo sa hinihingi ko'y radikal? Mas radikal ang pagbenta ng diploma sa may pera habang ang tunay na marunong ay tinatanggal. Bawat salita parang martilyong tumatama sa puso. Hindi siya sumisigaw, pero ang lakas ng kanyang tinig ay sapat para maramdaman ng lahat ang bigat ng katotohanan. At may isa pa akong alok, dagdag ni Monica. Ano yon? Tanong ni Alfredo. Halos nawawala ang takot na palitan ng pag-uusisa. Gamit ang research experience ko, kaya kong buksan ang mga pinto para sa universidad na ito sa buong mundo. Sabi ni Monica. May mga koneksyon pa rin ako sa Harvard, MIT, Oxford. Kaya kong tumulong sa pagtatayo ng mga partnership na maglalagay sa universidad na ito sa global map. Napatuwid ng upo si Dr. Carlos.
Anong klaseng partnerships? Tanong niya. Collaborative research sa nuclear medicine, student exchange programs, international publications. Tunay na prestige, hindi binili, kundi pinagpaguran. Napaisip si Alfredo, alam niya, ang global recognition ay mas mahalaga pa kaysa sa kahit anong donasyong galing sa mga maduming kasunduan. Professor, sabi ni Monica isang hakbang papalapit, napakasimple lang ng desisyon mo. Pwede mong ipagpatuloy ang pamamalakad ng isang universidad na batay sa favoritism at corruption at harapin ang pambansang kahihiyan. O maaari mong baguhin ito sa isang tunay na sentro ng karunungan, isang lugar ng integridad, isang lugar na nagbibigay galang sa tunay na galing. Nagtagpo ang tingin nila ni Alfredo. At sa tingin mo, tanong nito sa huli, kaya mong gawin yan? Professor, kalmadong sabi ni Monica, 7 international articles ang napublish ko bilang undergraduate. Isipin mo kung ano pa ang kaya kong gawin kung may sapat na pondo bilang isang propesor. Tumingin si Alfredo sa paligid. Sa bawat mukha, Dr. Carlos, Dr. Carmela, Jose, Alberto, nakita niya ang halo ng takot, paghanga at isang bagong ningning, pag-asa. Hindi lang pananakot ang ginawa ni Monica. Nagbigay siya ng pagkakataon para sa pagtubos. Gaano katagal ang ibinibigay mong oras? Tanong ni Alfredo. Tumingin si Monica sa orasan sa pader. Hanggang 6:00 ng gabi, Professor. Gusto ko ng sagot bago mag-6 ng gabi. Paano kung kailangan kong kumonsulta sa board? Kausapin mo kahit sinong gusto mo, sagot niya. Pero pagpatak ng 6:00, inaasahan kong may desisyon na kayo. Kung hindi, bukas ng umaga, lahat ng pangunahing dyaryo sa Brazil ay magkakaroon ng kopya ng mga recording. Ibinulsan niya ang recorder at naglakad papuntang pinto. Pagdating doon, huminto siya, tumingin sa likuran. At para malinaw, Professor, yung 3 milyong reais sa pustahan natin, hiwalay pa yun sa lahat ng ito. At lumabas siya ng silid, iniwan ang isang kwarto na puno ng mga propesor na natulala. Nanatili si Alfredo sa room 300 at 4 mag-isa. Matagal matapos silang lahat ay umalis. Tanging ang eko ng mga yapak ang naiwan, nanginginig ang mga kamay niya habang sinusubukang unawain ang mga nangyari sa loob ng 2 oras. Ang janitress na ininsulto niya sa publiko sa loob ng 6 na buwan ay hindi lang pala henyo. May hawak din itong sapat na ebidensya para wasakin ang kanyang reputasyon, ang karera ng mga kasamahan niya at mismong universidad. Dinampot niya ang telepono. Tumawag. Alberto, kailangan kita ngayon na. Alfredo, para kang hindi makagulapay. Anong nangyari? Pinablackmail ako ng dating estudyante, bulong niya, at ang mas masaklap, may punto siya. 2 oras ang lumipas. Dumating si Alberto Ribeiro, isang kilalang criminal defense lawyer na may 30 taon ng karanasan. Kalmado, maputi ang buhok at sanay sa paglilinis ng gulo ng mga makapangyarihan. Linawin natin ani Alberto, inayos ang salamin. Itong si Monica Lopez ay may mga recording malinaw na naglalantad ng academic corruption. Oo, at hindi malabo ang content. Diretsahan, buong pag-amin. Ilan? Sinabi niyang 47. Napabuntong hininga si Alberto. Sapat na yan para ipasara ang buong paaralan at magpakulong ng ilang tao. Alam ko, sigaw ni Alfredo, kaya kita tinawagan. Ano ang hinihingi niya? Isang retroactive diploma, isang posisyon sa faculty, isang scholarship fund para sa mga vulnerable na estudyante, at yung 3 milyong reais na ipinangako ko sa pustahan. 3 milyon, blink ni Alberto. Bakit ka nag-alok niyan sa isang janitor? Dahil akala ko janitress lang siya, unggol ni Alfredo. Hindi ko alam na siya pala si Monica Lopez, yung dating henyo na estudyante na pinalayas natin. Binuksan ni Alberto ang folder. Tiningnan ko siya, hindi siya nagsisinungaling. May 7 international publications, inalok ng Harvard at MIT, kilala sa larangan ng nuclear medicine. At itinaboy natin siya dahil lang sa pagbubuntis.
Tanong ni Alfredo, nanginginig ang boses. Technically, hindi niyo siya pinalayas, sagot ni Alberto. Tinanggihan niyo lang ang medical leave na naging dahilan para mawalan siya ng scholarship. Pareho na rin yon. Legally, hindi. Pero moral, oo. Sinira mo ang kinabukasan niya, Alfredo, at ginawa mo yun gamit ang pulisiya na tanging mga mahihirap ang pinaparusahan. Nagsimula nang maglakad paikot si Alfredo. Anong gagawin ko, Alberto? Kapag pumayag ako, inaamin kong may kasalanan ako. Kapag hindi, ilalabas niya ang lahat at guguho ang lahat. Tahimik si Alberto. Kung tutuusin, napaka-reasonable ng mga hinihingi niya, sabi niya sa wakas. Reasonable? Binabantaan niyang pabagsakin ang buong institusyon. Hindi, humihingi siya ng hustisya. At sa totoo lang, pwede siyang humingi ng mas malala pa. Biglang kumatok ang sekretarya ni Alfredo. Professor Flores, may bisita po. Isang journalist, sabi urgent. Journalist? Namutla si Alfredo. Sabi niya, Teresa Mendoza ang pangalan mula sa Folha de São Paulo. May natanggap daw siyang anonymous tip tungkol sa mga irregularidad sa akademya. Nagkatinginan sina Alfredo at Alberto. Hindi na siya nag-aksaya ng oras, bulong ni Alberto. Anong sasabihin ko? Tanong ng sekretarya. Sabihin mong wala ako, utos ni Alfredo. Sabihin mong nasa meeting ako. Pagkaalis nito, lumapit si Alberto. Kita mo kung gaano siya katalino? Hindi pa niya nilalabas ang ebidensya, pero pinapaikot ka niya. Strategic pressure, psychological warfare, intimidation yan. Hindi. Tactical na negosasyon, profesional at napakatalino. Biglang tumunog ang telepono ni Alfredo, si Dr. Carlos. Alfredo, kailangan kitang makita. Ngayon din, nasa opisina ako. Ilang minuto pa, nasa opisina na ni Dr. Carlos si Alfredo at nanlamig siya. Nandoon ang lahat ng propesor na saksi sa nangyari kay Monica. Dr. Carmela, Jose, Alberto, Anita. Ang tensyon sa silid ay halos nakakasakal. Alfredo, panimula ni Dr. Carlos, kalmado ngunit seryoso ang tinig. Kailangan nating pag-usapan ang lahat ng nangyari ngayon. Nakikinig ako. Si Monica Lopez, sabi ni Dr. Carmela, diretsahan ang pinakakwalipikado sa buong universidad na ito. Walang duda. At kung totoo ang tungkol sa mga recording, dagdag ni Professor Jose, lahat tayo ay delikado. Mas malala pa sa kahihiya ng usapan dito, dugtong pa niya. May moral tayong tungkulin na itama ang pagkakamali. Ang tama, ulit ni Alfredo halos bulong. Tanggapin mo ang mga kondisyon niya, sabi ni Dr. Alberto matigas. Karapat-dapat siya sa diplom, nararapat siya sa posisyon at ang universidad na ito, kung tutuusin, kailangang magbago. Nababaliw na ba kayong lahat? Blackmail yan. Sigaw ni Alfredo. Hindi, Alfredo, sagot ni Dr. Anita. Ito ay hustisya, matagal nang dapat ibigay. Diniskrimina si Monica. Ngayon may pagkakataon na siyang hingin ang nararapat sa kanya noon pa man. Tumayo si Dr. Carlos. Kilala ko si Monica noong estudyante pa siya. Henyo siya. Ang pagkawala niya ay isa sa pinakamalaking pagkukulang ng universidad na ito. At ngayon, dagdag ni Professor Jose, may bihirang pagkakataon tayong itama ang pagkakamaling yon. At huwag nating kalimutan, ani Dr. Carmela, may alok siyang hindi natin pwedeng baliwalain, ang international partnerships na pwedeng magtaas sa academic status natin habang buhay. Tumingin si Alfredo sa mga kasamahan niya, hindi lang sila kumbinsido, determinado sila. Totoo bang gusto nyo talaga itong ituloy? Wala na tayong ibang opsyon, sagot ni Dr. Alberto. May hawak siyang ebidensya na kayang tapusin ang lahat. Pero higit sa lahat, ito ang tamang gawin. At yung 3 milyon, tanong ni Alfredo, mapait. Ipinangako mo yun sa publiko, paalala ni Dr. Carlos. Kapag umatras ka, sira na ang kredibilidad mo. Tumawag muli ang sekretarya ni Alfredo. Professor Flores, 3 journalist na po ang nasa labas. Mabilis na kumakalat ang balita. Ibinagsak ni Alfredo ang telepono. Hindi siya nagbibiro. Alfredo, ani Dr. Carlos, mahina pero mariin. May deadline tayo. 6:00, 4:30 na.
nauubusan tayo ng oras. Kung itutuloy natin to, paano natin ito gagawing opisyal? Tawagin natin ang University Council sa isang emergency session, mungkahi ni Professor Jose. Ipresenta natin ang kaso at bumoto tayo. Pumapayag ka bang kuhanin natin siya sa ganitong sitwasyon? Hindi natin ito ipapakita bilang pressure, paliwanag ni Dr. Carmela. Ipapakita natin ito bilang pagkilala sa isang nakaligtaang tagumpay. Lumapit si Dr. Alberto. Ganito mo dapat tingnan, si Monica ay may kapangyarihang sirain ang karera mo. Pero hawak rin niya ang susi para dalhin ang universidad na ito sa pandaigdigang tagumpay. Ang mga koneksyon niya sa Harvard, MIT at Oxford, pwede niyang iakyat ang institusyong ito na higit pa sa halagang inutang mo sa kanya. Hindi lang siya humihingi ng hustisya, dagdag ni Dr. Anita, nag-aalok siya ng pangalawang pagkakataon. Malalim ang buntong hininga ni Alfredo. Ramdam niya ang bigat ng desisyon, pero malinaw na ito lang ang landas pasulong. Sige, aniya sa wakas, tawagin ang pulong. Nagtipon ang University Council sa isang emergency session. Maingat na nagsalita si Alfredo, hindi binanggit ang recordings. Ang tinutok niya, katarungan, academic integrity. Isa si Monica Lopez sa pinaka-brilliant nating estudyante, aniya. Pinilit siyang huminto dahil sa problemang administratibo, hindi sa kakulangan sa akademikong tagumpay. Ngayon, may pagkakataon tayong ibalik siya, hindi lang bilang graduate, kundi bilang profesor. Tiningnan ni Dr. Lopez, presidente ng council, ang academic file ni Monica. Impresibo ang mga research paper na ito, aniya. 7, habang undergraduate pa lang? Tama! Sagot ni Alfredo, at konektado pa rin siya sa top institutions sa US at Europe. Anong salary ang pinag-uusapan? Tanong ni Dr. Martins. Competitive, 15,000 reais kada buwan kasama ang standard faculty benefits. At ang diploma? Natapos niya ang lahat ng requirements. Ang pagkakawala niya ay dahil lang sa administratibong problema, hindi dahil sa academic failure. 7 pabor, 2 tutol, 5:40 na. May 20 minuto pa si Alfredo para ibigay ang balita. Nakita niya si Monica sa university parking lot. Naka-blue janitor uniform pa rin, handa nang umalis. Monica, tawag niya habang papalapit. Dahan-dahan siyang lumingon, isang kamay sa kanyang tiyan. Professor Flores, bati niya. May sagot na ba kayo? Meron na, inaprubahan ng University Council ang lahat ng hinihingi mo. Walang reaksyon ng sorpresa si Monica. Tumingin lang siya at tumango. At ang 3 milyon, tanong niya, itatransfer ngayong araw. Magaling! Monica, lumambot ang tinig ni Alfredo, nilalamon ng guilt. Gusto kong malaman mong naiintindihan ko na. Nakikita ko na ngayon ang pinsalang ginawa namin at taos puso akong humihingi ng tawad. Mas karapat dapat ka pa sa lahat ng to, mahinang sabi ni Alfredo. Professor, sagot ni Monica, kalmado, hindi ito tungkol sa kung ano ang karapat-dapat sa akin. Ito ay tungkol sa hustisya. At minsan, kailangang igiit ang hustisya. Sumakay siya sa kanyang lumang sasakyan at pinaandar ang makina. Bago umalis, binaba niya ang bintana at muling tumingin pabalik. Nagsisimula na ako sa Lunes, Profesor. Sana handa ka nang masaksihan ang tunay na pagbabago sa universidad na ito. At saka siya umalis. Iniwang mag-isa si Alfredo sa parking lot. Alam niyang hindi na muling babalik sa dati ang buhay niya o ang institusyong pinamumunuan niya. Halos hindi na makilala ang Flores University. Ang dating maputlang pasilyo ngayon ay may nakasabit na makinang na plakang ginto. Advanced Medical Physics Laboratory, Dr. Monica Lopez. Ang babaeng dating naglilinis ng sahig ay ngayon naglalakad na suot ang puting lab coat. May karga sa kanyang bisig ang kanyang bagong panganak na anak. Professor Monica, sigaw ng estudyante mula sa dulo ng pasilyo. Si Marina, third-year medical student at research assistant ni Monica. Dumating na yung resulta mula sa Harvard Project. Ngumiti si Monica at inilipat ng posisyon si Baby Mariano sa kanyang bisig.
3 buwang gulang na ito ngayon, malusog, masaya, at si Monica ay nakahanap ng balanse sa pagiging ina at profesional na siyentipiko. Magandang balita ba? Tanong niya habang papasok sa lab. Pinakamaganda, sagot ni Marina. Nagniningning ang muka. Yung protocol mo, nagbawas ng side effects ng radiotherapy sa mga bata ng 40%. Namasa ang mata ni Monica sa tuwa. Ang pananaliksik na ito ang kanyang passion project, bunga ng ilang buwang pakikipagtulungan sa Harvard at ngayon tunay ng epekto sa mundo. Ibig sabihin nito mas kaunti ang batang magdurusa sa paggamot. Mahina niyang sambit, hinalikan si Mariano sa noo. Libo-libong bata, dagdag ni Marina. Ginagamit na ang protocol sa mga ospital sa 15 bansa. Pumasok sila sa loob ng laboratorio, isang makabagong pasilidad na personal na iniutos ni Alfredo para sa koponan ni Monica. Umabot sa mahigit 2 milyong reais ang halaga nito at sa loob ng 6 na buwan, sulit na ang investment. Kamusta naman si Sofia? Tanong ni Marina ukol sa teenage daughter ni Monica. Kakatanggap lang niya ng offer. Number 1 sa entrance exam ng USP Medical School. Sagot ni Monica, buong pagmamalaki. Full scholarship. Susunod ba siya sa yapak mo? Susunod siya sa sarili niyang landas, ngumiti si Monica. Pero ngayon, alam na niya na malaya siyang mangarap ng malaki. Sa sandaling iyon, lumitaw si Alfredo sa pintuan. Ngunit ibang Alfredo na ito, hindi na ang aruganting direktor mula 6 na buwan na ang nakaraan. Ngayon may respeto, suportado, nagbago. Pasensya na sa abala, Monica, mahinahon niyang sabi. Tumawag ang MIT. Gusto raw nila ng video meeting para i-finalize ang partnership sa susunod na semestre. Ayos, sagot ni Monica. Schedule natin sa Thursday morning. Siyempre, nagalinlangan si Alfredo sa kalumapit. May hawak siyang journal. May gusto akong ipakita sa iyo. Inabot niya ang kopya ng Nature Medicine. Sa cover, mukha ni Monica at ang headline, A Revolution in Pediatric Radiotherapy, Brazilian Protocol Changes Global Treatment. Napakadilat si Monica habang binubuklat ang mga pahina. In-interview nila ang mga doktor mula sa iba't ibang bansa. Bulong niya, pinupuri ang protocol, ang team, ang resulta. Sa loob lang ng 6 na buwan, ani Alfredo puno ng paghanga, nadala mo ang universidad na ito sa higit pang international attention kaysa sa huling 50 taon. Gusto ko lang magpasalamat. Magpasalamat, gulat ni Monica, dahil binigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon, sabi ni Alfredo. Pwede mo sanang sirain ang lahat, pero tinulungan mong buuin ito muli. Tinuruan mo akong maging mas mabuting tao. Tinitigan ni Monica si Alfredo. At sa wakas, nakita niya ang isang taong tunay nang nagbago. Ikaw mismo ang natuto, sagot niya. Ako lang ang nagbigay sa iyo ng bagong direksyon. At napakagandang direksyon. Alam mo ba kung ilang estudyante ang nag-apply sa bagong scholarship? Ilan? 347, sagot ni Alfredo. At salamat sa fund na itinatag natin, matatanggap natin silang lahat. Ngumiti si Monica, taos puso. Ang scholarship para sa mga batang ina ay isa sa kanyang mga kondisyon at ngayon binabago nito ang buhay ng daan-daan. Isa pa, dagdag ni Alfredo, tumawag ang Ministry of Education. Gusto nilang gamitin ang universidad natin bilang modelo para sa inclusive academic policy. Totoo, tinuturing na nila tayong national benchmark. Biglang tumunog ang telepono ni Monica, international number. Tiningnan niya ang screen at ngumiti. Si Professor Navarro mula sa Harvard, sabi niya kay Alfredo, nagniningning ang mga mata. Hello, Professor. Kamusta ka? Magandang Ingles ang ginamit ni Monica habang sinasagot ang tawag mula sa ibang bansa. Tumagal lang ng 10 minuto ang pag-uusap pero nakanganga si Alfredo sa gilid habang nakikinig. Pinag-usapan niya ang komplikadong detalye ng pananaliksik, budget at mga internasyonal na timeline. Mabilis, natural, walang kahirap-hirap. Tungkol saan yon? Tanong ni Alfredo nang ibaba ni Monica ang tawag.
Gusto akong pamunuan ng Harvard sa isang joint project na tatagal ng 3 taon, sagot ni Monica, bahagyang ngumiti. 15 milyong dolyar ang pondo. 15 milyon? Ulit ni Alfredo, halos hindi makapaniwala. Para sa pananaliksik sa nuclear medicine, nakatutok sa mga rare diseases, paliwanag ni Monica. Makikipagtulungan kami sa mga nangungunang universidad sa buong mundo. Umiling si Alfredo tila nabibigatan sa dami ng impormasyon. Monica, binago mo ng tuluyan ang universidad na ito sa loob lang ng 6 na buwan. May partnerships na tayo sa Harvard, MIT, Oxford. Natatanggap na ang mga estudyante natin sa mga pinaka-prestihiyosong graduate programs sa mundo. At simula pa lang to? Sagot ni Monica, habang banayad na niyugyug si Baby Mariano na nagsimulang gumalaw sa kanyang bisig. Next week, mag-host ako ng delegation mula Japan. Interesado silang i-adopt ang digital radiography protocols natin. Mula Japan, gulat ni Alfredo, gusto nilang i-roll out ang teknolohiya natin sa buong Asia. Kung matuloy, pwede tayong kumita ng milyon-milyong royalties para sa universidad. Naupo ng mabigat si Alfredo, hindi pa rin makapaniwala. Alam mo kung anong nakakatawa, Ania? 6 na buwan lang ang nakalipas. Akala ko nawalan ako ng 3 milyong reais dahil sa isang hangal na pustahan. Pero ngayon naiintindihan ko, ito pala ang pinakamahusay na investment na nagawa ko. Bakit? Dahil dinala ka nito rito at ikaw ang nagdala sa amin ng kinabukasang hindi man lang namin inakala. Lumapit si Monica sa bintana ng laboratorio. Mula roon, tanaw niya ang mga estudyanteng naglalakad sa courtyard. Mula sa iba't ibang pinanggalingan, marami sa kanila'y benepisyaryo ng scholarship program na ipinaglaban niya. Alfredo, Ania, may sikreto akong gustong ibahagi. Siyempre, kaya ko sanang sirain ka. Ang universidad na ito. Lahat. Kaya kong ibenta ang mga recording, gawing public, idemanda kayo, sunugin ang lahat sa lupa. Bakit hindi mo ginawa? Tanong ni Alfredo, tunay na interesado. Tumalikod si Monica, hawak ang anak sa kanyang dibdib. Dahil ang pagbuwag sa isang bagay, hindi nangangahulugang may nabuo ka. Hindi ko lang gusto ng paghihiganti. Gusto ko ng hustisya at higit pa roon, gusto ko ng oportunidad. Gusto kong patunayan na ang galing ay palaging nananaig sa pagkiling. At napatunayan mo, mahinang sagot ni Alfredo. Napatunayan natin, pagwawasto ni Monica, na may bahagyang ngiti. Nagbago ka, lumago ako, nag-evolve ang universidad. Lahat tayo ay umunlad. Biglang lumitaw si Dr. Carlos sa pintuan. Kasunod ang mga propesor na dati nagduda sa kanya at ngayoy malalim na ang respeto. Monica, sabi ni Dr. Carlos, mainit ang boses. Iniimbitahan ka naming lahat sa celebration dinner. Kakapangalan lang ng Time Magazine sa Flores University bilang isa sa top 10 most innovative institutions sa buong mundo. Time Magazine, tanong ni Monica gulat. Dahil sa research at inclusion initiatives mo, dagdag ni Dr. Carmela, ipinwesto mo ang universidad na ito at ang Brazil sa global scientific map. At huwag nating kalimutan, biro ni Professor Leonardo, lahat ito nagsimula sa isang equation na nasolusyonan sa loob ng 18 minuto. 18 minutong nagbago sa lahat, dagdag ni Dr. Alberto. Tumingin si Monica sa paligid. Ang dating mga mata ng duda, ngayon ay mga matang puno ng paghanga at tunay na respeto. Pupunta ako sa dinner, sabi ni Monica, pero may kondisyon ako. Ano yon? Tanong ni Alfredo. Gusto kong imbitahan ang cleaning staff, lahat ng janitor, lahat ng maintenance worker. Karapat dapat silang nandoon katulad natin. Tahimik ang buong silid, puno ng paghanga. Siyempre, sagot ni Alfredo, walang pag-aalinlangan. Sila ang magiging mga panauhing pandangal natin. Nasa entablado si Monica sa main auditorium ng universidad, kaharap ang 500 estudyante. Naka-eleganting asul na damit, ang kanyang blondeng buhok ay nakapulupot sa isang slick na bun.
Sa kanyang bisig, mahimbing na natutulog si Mariano. Tiningnan niya ang buong crowd, ang parehong auditorium na dati niyang nililinis. Nililinis ko noon ang mismong sahig na to, aniya, may banayad ng ngiti. Karamihan sa inyo, dumadaan lang sa akin noon na hindi man lang ako napapansin. At ayos lang yon, dahil minsan ang pagiging invisible ay isang uri ng proteksyon. Tahimik ang lahat, pati ang pinakamahinang tunog ay maririnig. Ngayon gusto kong ibahagi ang isang mahalagang bagay. Ang katalinuhan ay walang uniforme, hindi ito nasusukat sa kayamanan. Maaring matagpuan ng talento kahit saan. Minsan, kailangan lang nito ay pagkakataon. Unti-unting lumakas ang palakpakan. Ang ilan sa inyo ay galing sa pribilehiyo. Ang iba tulad ko noon ay umaasa lang sa oportunidad. Pero kayong lahat ay may parehong kakayahan na baguhin ang mundo. Tumayo ang ilang estudyante, mas lumakas ang palakpakan. Huwag kayong manghusga base sa trabaho o kasuotan ng isang tao. Ang janitor na hindi mo pinapansin ngayon, pwedeng maging propesor mo bukas. Ang waiter na tinitingnan mo ng mababa, maaring maging doktor balang araw. Lahat ay karapat-dapat sa dignidad at oportunidad. Tumingin siya sa mga babaeng estudyante, lalo na sa mga kabataang mukhang may sariling laban. At sa mga batang babaeng narito ngayon, lalo na sa mga magiging ina balang araw, pakinggan niyo ako. Ang pagiging ina ay hindi katapusan ng inyong mga pangarap. Ito ang simula ng mas malalaking pangarap. Pwede kang maging ina at siyentista, ina at leader, ina at kung anumang nais mong maging. Sumabog ang silid sa palakpakan. May mga luhang dumadaloy sa mata ng ilan, lalo na ng mga estudyanteng babae, na ngayon ay nakita ang sarili nila kay Monica Lopez. Hindi lang siya nagbago ng universidad, binago niya ang kahulugan ng posible. Magtatapos ako sa isang huling kaisipan, isang bagay na malalim kong pinaniwalaan nitong mga nagdaang buwan, sabi ni Monica, habang nakatayo sa harap ng punong-punong auditorium. Ang tunay na kakayahan ay laging nanaig sa kayabangan. Ang kaalaman ay laging tatalo sa pagkiling. At ang dignidad ay kailanman hindi kailangang hingin o ipagpaalam. Bumaba siya mula sa entablado sa gitna ng isang matagal, malakas at nag-uumapaw na palakpakan. Sa unang hanay, tumayo si Alfredo kasama ng lahat ng nakapalakpak. Buong kamalayang nasaksihan niya ang isang sandaling tiyak na papasok sa kasaysayan. 6 na buwan pagkatapos ng lektura, muli na namang pumutok ang balita tungkol sa Flores University. Sa pagkakataong ito, bilang kauna-unahang universidad sa Brazil na napabilang sa top 50 sa buong mundo, inalok si Monica ng isang prestigyosong visiting professorship sa Harvard, ngunit tinanggihan niya ito. Dito ang lugar ko, sabi niya kay Alfredo, para magbago ng buhay sa Brazil, para buksan ang mga pintuan para sa mga taong lumaking katulad ko. At sa gayon, ang babaeng minsang tinuring na isang simpleng janitress at pinahiya dahil sa kanyang katalinuhan, ay naging pinakagalang-galang na propesor sa buong bansa. Ang single mom na muntik nang mawalan ng lahat ay naging pandaigdigang simbolo ng katatagan, talino at dignidad. Ngunit kailanman hindi nakalimot si Monica sa pinakamahalagang leksyong itinuro sa kanya ng buhay. Minsan, sinusubok ka ng mundo at minsan, binibigyan ka nito ng isang pagkakataon, isang hamon, isang pustahan, isang saglit na kayang baguhin ang lahat. 3 taon nang lumipas. Si Mariano, ngayoy isang masiglang toddler, ay unang beses na naglakad ng mag-isa sa sahig ng parehong laboratorio kung saan nagtatrabaho si Monica araw-araw. Habang pinagmamasdan niya ito, napatingin si Monica sa bintana na tanaw ang courtyard. Doon, nakita niya ang isang batang babaeng naglilinis ng mga halamanan. Buntis, tahimik, maingat, lumabas si Monica mula sa lab at lumapit sa kanya. "Hi!" Bati niya ng may init. "Ano ang pangalan mo?" "Teresa," sagot ng babae, medyo nagulat. "Teresa Santos."
Nag-aaral ka ba, Teresa? Sinusubukan kong tapusin ang high school sa gabi, aminado ni Teresa. Pero mahirap na may baby na paparating. Ngumiti si Monica, malumanay, may pangunawang puno ng pagmamalasakit. Ipinagmamalaki ko ang ginagawa mong pagpupursige. Sabi niya, huwag kang titigil, kailanman. At kung kailangan mo ng tulong, bukas ang pinto ko. Nasa office 304 ako. Nagliwanag ang mga mata ni Teresa. Room 304, tanong niya, yung may napakalaking equation sa pisara. Yun mismo, tango ni Monica, ang parehong equation na nagbago ng buhay ko. At sa pagbalik ni Monica sa kanyang lab, ngayon kasama na ang kanyang anak na naglalakad sa kanyang tabi, alam niya sa kanyang puso na magpapatuloy ang siklo ng pagbabagong pinasimulan niya. Dahil ang tunay na kakayahan ay laging mananaig sa pagkiling. At ang oportunidad ay laging natatagpuan ng mga may tapang itong sunggaban. Katapusan,